My dear brothers and sisters, from the first reading of today, the Acts of the Apostles, Barnabas, whose memorial we celebrate today, is described as a good man. He was a good man, filled with the Holy Spirit and faith. Why is Barnabas called a good man or described as a good man? I believe it is because one of the characteristics of Barnabas is that he believed in people. He believed in other people, even in those who probably did not agree totally with him. For example, he searched for Paul. Saint Paul, used to be called Saul. And you know the history of Saul. Saul persecuted the early Christians. Tinutugis niya ang mga Kristiyano, si Saulo. Pupuntahan niya kung nasaan yung mga Kristiyano, dadakpin at dadalhin upang litisin. Yan si Saulo. Yan ang kanyang ginawa sa mga unang Kristiyano. Pero anong ginawa ni Barnabas? Hinanap niya si Saulo na nagkaroon ng conversion ay naging Pablo at nakita niya kay Pablo. Nakita ni Barnabas kay Pablo ang potential. Of course, we know now that Saint Paul became the apostle to the Gentiles. So, si Barnabas, positive ang tingin sa kanyang kapwa. Hindi niya tinitignan ng kanyang kapwa bilang perpekto. No one is perfect. But he was able to go beyond the imperfection. Ganun siya kabuti. May paniniwala siya sa kanyang kapwa. He believed in people. Maganda po siguro sana kung ganito din tayo. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa potensyal ng ating kapwa. Kaya tayo nag-i-encourage. Alam nyo, kasi ang problema natin, lalo na dito sa Pilipinas, nahahati tayo ng iba't ibang mga paniniwala. Sa politika, for example, may mga tinatawag na dilawan, may mga tinatawag na kakamping, may tinatawag na mga DDS. Yung kakampik, at least some of them, ayaw sa mga DDS. Yung mga DDS, ayaw sa mga kakamping. Kaya hindi tayo umuusad kasi nahahati tayo. Pero nakita ko yung ganda nito doon sa mga stained glass windows ng ating katedral. You know, one of the best features of this cathedral are the stained glass windows. Tumingala kayo, tingnan ninyo. Iba't ibang kulay. May puti, may blue, may red, may yellow. Pero kapag tinamaan ito ng ilaw, ng liwanag, ng araw, nagbibigay buhay ito. Hindi sinasabi nung pula, "Oy, ako lang ang pinakamahalaga, ha? Ikaw berde, wala kang kwenta." Hindi sinasabi ng lilac, no, na, "Oy, hindi ka sa yellow, hindi ka importante." Ang bawat isang kulay ay mahalaga. Kaya nga, bumubuo ito ng isang magandang stained glass windows. Imagine nyo kung lahat ng mga stained glass windows na to ay iisang kulay. Puro blue, puro pink, puro yellow, ay boring. Ganon din ang buhay natin. Sa opisina, hindi tayo pare-pareho. Sa tahanan, may kanya-kanya tayong ugali. Sa pamilya, may kanya-kanyang ugali. Sa simbahan, lalo na, may kanya-kanyang behavior. But can we work together in spite of our differences?
Can I say to someone who is different from me, I don't mind our differences, let us work together. Give what you can give, I will give what I can give. Not for my sake, not for your sake, but for the common good. That is Barnabas. Barnabas looked not at the differences. Barnabas looked at what is common. And together, they work. Alam po ninyo nung lindol, nung nakaraang Lunes, marami sa mga bata ang naligtas sapagkat wala pa sila sa classroom. At wala pa sila sa classroom kasi umaawit pa sila ng lupang hinirang. It was the flag ceremony at that time. Imagine, no? Kung yung mga batang yun ay nasa classroom na at lumindol at may mga gusaling gumuho, marami ang namatay. Pero dahil sa oras na yon, sila'y nasa ground, umaawit ng lupang hinirang, marami sa kanila ang nakaligtas. Of course, nagpanik, natakot ang mga bata, nag-iyakan, pero at least, hindi nasaktan, buhay. Iniligtas sila ng lupang hinirang. Iniligtas sila ng watawat ng Pilipinas. Kailan kaya natin ililigtas ang Pilipinas? Kailan kaya natin ililigtas ang ating bayan? Sana po, yun ang ipagdasal natin, ng bawat Pilipino, isipin hindi lang ang kanyang sarili, kundi isipin kung ano ang mabuti para sa bayan, para sa lahat. Hindi lamang ako dapat pro-administration, pro this group, pro that group, di ba? Kanya-kanya tayong pro. Maybe this time, we are called to be pro-Philippines. Pro-Philippines. Tomorrow, we are going to celebrate our Independence Day. Malaya saan? Kalayaan mula saan? Baka panahon na upang sabihin, malaya ako para sa bayan. Amen.